Hello guys, welcome back to our channel, and for today, ang i-discuss natin is about the limits of the robotic arm. So pag sinabi nating limits, ito yung sinasabi ko na limits ng ating servo kapag nagawa ng movement yung ating robotic arm. So halimbawa ito, lapit natin ito. So for example, itong ating arm, kapag ino-open at close natin siya, kung mapapansin nyo, pag close natin siya, kung mapapansin nyo sa ating serial monitor, na diretso pa siya. Okay. So kapag ang ginagawa natin ay ganun, halimbawa pinaporsa na natin yung ating servo motor na magano, kung mapapansin nyo, yung servo motor yung ginagamit, yan ay nainit siya. So hindi rin maganda na sobra na walang limits yung ating mga servo motor. So for this tutorial, magseset tayo ng limits para dito sa ating mga servo motors, para tumagal yung ating servo motors at hindi siya masira. Kasi kapag siya ay laging out of limit siya, maaaring bumigay yung servo motor mismo or yung gears niya. Kasi kung mapapansin nyo, itong ating 6DOF ay all metal siya. And when metals pushed with outside their limits, ang unang masisira sa atin ay yung ating mga servo motors. Right guys? So meron akong reels o shorts dati na nagpapakita sa inyo ng nasira yung gears ng servo motors, na overload siya dahil nang wala siyang limits. Pakita ko na rin sa ating video for today. And ang gagawin natin is magseset tayo ng limits para ma-prevent ang ganitong mga pagkasira ng ating mga servo motors. So, meron tayo ditong code sa ating right side. Ito yung code ng ating 6DOF. Kung mapapansin nyo, habang na-move ako ng joystick, merong corresponding na data ng degrees ng ating gripper. So, actually, itong aking mga servo motors dito, ang gamit ko is yung 270 degrees. Kaya kung ang gamit nyo ay yung default na servo motors natin, which is yung 180 degrees, titingnan nyo lang dito sa serial monitor natin kung ano yung degrees na talagang ibinibigay niya. Kasi kapag 270 degrees ang servo motors, ang pagko-control mo pa rin na servo motors is 0 to 180, pero ine-extend niya yung degrees na yun. Okay guys, pero focus tayo dito sa datas na binibigay ng ating robotic arm. Pero bago tayo magsimula, balik muna natin to sa dati. Ngayon, ang una natin gagawin is tanggalin muna natin yung ating USB. And then, i-off natin ang ating power supply. So, pag na-off, yan. Kaganyan yan. So, ang suggest kong buhayin na una is yung power supply. Yung ating may switch. Ito. Yan. So pagkabuhay niya, yan.
Pag nabuhay natin siya, ang sunod nating isasaksak is yung ating USB. Yan. Kasi pag una natin sinaksak yung ating USB, dun siya mag-draw ng power para mag-initialize yung ating robotic arm dito sa ating laptop or PC. So, ang mga USB ports kasi natin medyo limited ang power na kaya niyang ibigay. Kaya I suggest na ang una nyong buhayin is yung power supply para maiwasan din yung pagkasira ng inyong mga USB ports. Ngayon, pag sinaksak natin yung ating USB port, yan, babaksak uli siya. Kasi nag-initialize yung port nung ating Arduino. And then, kung makikita nyo dito sa ating Arduino IDE, yan. Kapag binuksan nyo uli yung serial monitor, mag-re-initialize yung ating Arduino board. So, ang mangyayari, babaksak uli yung ating robotic arm. Yan. And then, magre-re-initialize uli siya. Yan. So, sinasabi lang natin yun para may idea kayo na nagre-reinitialize yung ating Arduino Uno. Kasi kapag ang position ng inyong robotic arm ay sali-saliwa at nag-reinitialize siya, maaaring matamaan yung mga nakaharang. So, sinasabi na natin yun ahead of time para maiwasan natin yung kung ano man ang mga pagkasira ng mga bagay-bagay. Okay guys? Okay, balik natin dito. Okay. So, ito na guys. So, lalagyan natin ng limit itong ating gripper. So, ito yung ating magiging example for today. So, kung mapapansin nyo, yan o. Ito na yung pinakasagad niya. Pero, kung mapapansin nyo, nasa 58 degrees pa siya. So, meron pa siyang degrees na pwedeng mai-move. Pero, kapag bumaba pa tayo ng 58 degrees, iipitin na nung mga gears dito ng servo motors itong ating metal na gripper nito. So, kapag pinaparsa niya at hindi niya na ma-move yung ating gripper, so ano mangyayari? Pwedeng masira ang ating gears o yung ating servo motors. Okay? So, para malagay natin ng limit ang ating servo motors, hanapin lang natin yung designated na point. Halimbawa ito, gripper. Yan, 600. So, ang gagawin natin is kailangan hindi na siya bumaba ng 58 o kaya i-limit lang natin ng ganyan. May allowance tayo, 70. So, hindi dapat siya bumaba ng 70. So, ito yung buong gripper natin. So, if POS gripper is less than 70, kailangan malimit natin siya ng 70 degrees. Okay. Ngayon, sa kanya namang close, so, ang pinaka-sagad niya, pinaka-close niya ay 107. So, depende kasi ito sa inyong ipipick. Kung halimbawa, meron kang itong cube. So, ito yung ating target na may pick ng ating robotic arm. So, dito tayo maglalagay ng limits. So, hanapin lang natin yung na hindi na siya nabaksak. Ayan. So, yun yung
98 degrees dito. So, hindi rin kasi naman masyadong maganda kung ipit na ipit ito. Kasi pag ipit na ipit ito, ang ating object, ang nangyayari dyan is napepersa yung ating servo motors. Okay? So, ang gagawin natin dito, sa halip na ito ay greater than 180, ang isa-set natin is greater than 98. So, i-limit natin siya sa 98. Kapag greater than 98 siya, ang POS gripper natin is 98. Okay guys. So, paalala ko lang ulit guys, kapag nag-upload tayo ng code natin, magre-reinitialize itong ating robotic arm. So, pag nag-reinitialize siya at ito ang position niya, yung arm natin dito babaksak sa ating Arduino board at saka mga joysticks. So, mas maganda, bago nyo siya i-upload, ibalik nyo muna siya dyan, i-release nyo yung object, then saka nyo uploadan. So, hinahawakan ko ito kasi kapag nagre-reinitialize siya, natutumba siya kapag wala siyang support. Okay. So, upload natin ang ating bagong code. Yan, babaksak siya. Magre-reinitialize ulit. Yan. Okay. So, kung mas maganda, kung ayaw nyo ma-force sa motor nyo, alalayan nyo lang dito sa top na portion. Hawakan nyo lang ng kamay. Tapos, i-upload nyo yung inyong code. Para pag bumaksak siya, nakaalalay lang yung inyong kamay dyan. Okay. Medyo maingay na pala guys dito dahil ng umaga na mga sasakyan ay nagbubuhayan na, kaya medyo pagpasensya nyo na guys yung mga ingay. Okay. So, kung makikita nyo dito, kapag ating inano na yung joystick, yan na ang kanyang pinakasagad. So, kapag binuksan natin, ito na yung kanyang pinakasagad. Yan. So, nakapag-impose na tayo ng limits dun sa ating servo motors. So, kapag nakapag-impose na tayo ng limits, itong ating servo motor, hindi na siya, medyo safe na siyang gamitin. So, ito log pa. Yan. So, konti pang grip kasi nahuhulog pa siya. O, baguhin natin to 98. Gawin natin 100. Tapos alalayin na yun na lang dito yung ating robotic arm pag in-upload. Yan. Okay, inalalayan ko na lang. Tingnan natin kung maiipit na ng ayos ang ating na ang control natin. Yan, nahahawakan na niya yung ating target object safely. Kasi yan na yung yun na yung pinakasagad niya na hindi na prefersa yung ating mga servo motors. So, gagawin natin yan sa iba pang joints, pero I will leave you to that since nagkaroon na tayo ng examples.
So, ang mga kailangan naman nating baguhin na i-impose ng limits ay yung tingnan muna natin to ay itong ating tawag dito. Itong ating risk roll, hindi natin kailangan dito ng limit since wala namang binabanggaan itong ating servo motor. Okay? So, hindi natin kailangan itong lagyan ng limits. Tapos, itong ating pitch, ito, kailangan nating lagyan din ng limits. So, hindi naman tataas ng sobrang taas itong ating wrist pitch. So, ang mangyayari dyan, pwedeng itong 135 degrees at saka itong nabangga na ba siya? At saka hanggang dito sa 79 degrees. Pwede nating lagyan ng limits. Kasi ito pwedeng maipit yung joints nyo dito. Okay guys. And then itong base na motor, ito hindi nyo sa kailangan lagyan ng limits since wala naman siyang binabanggaan. So, ang kailangan yung lagyan ng limits ay itong shoulder, yung elbow, itong tawag dito, itong wrist pitch, at saka yung gripper. Okay guys, sana may natutunan kayo sa ating video ngayon at kung paano mag-set ng safety limit sa ating servo motors sa ating robotic arm. Since kapag hindi nyo kasi siya, ang isa pa, pag hindi kayo nag-impose ng safety limit sa kanya, kapag parsado na yung ating motor at medyo malakas yung motor na gamit natin, pwede tayong makasunog ng wires. Kasi mag-iinit yung wires, no? Kasi yung servo motors natin, nagko-consume yun ng mas malakas na current kasi kailangan niya ng mas malakas na force para ma-move niya sa position yung ating robotic arm. Since ipit yung constricted yung movement natin, pumeparsa yung ating servo motors. At pag pumeparsa siya, kumakain siya ng malakas na current. So, kapag malakas ang current natin, iinit po ang ating wires. At kapag hindi po kinaya ng ating wires, pwede po masunog ang ating mga wires. So, pwedeng pagsimulan ng sunog kung hindi natin mabibigyan ng safety limits yung ating robotic arm. Okay guys, so I hope na may natutunan kayo for today and sana ma-share nyo rin itong ating mga videos para sa mga nangangailangan ng reference about sa kanilang projects. Kasi itong robotic arm medyo advanced na to. Nga pala guys, sa mga susunod na araw pwede na nating ma-launch yung ating Android app na pang Alexa mismo. Sa halip na gagamit tayo ng mga joystick nito, pwede tayong yung sa Android app na lang, Bluetooth module na lang ating gagamitin para makontrol yung mga robotic arm. Okay, thank you guys so much and good luck sa inyong mga projects.